Kaibigan, alam nyo ba? Bago pa man sumikat ang araw, marami na sa ating mga kababayan ang gising na hindi para mag-ehersisyo o mag-zumba, kundi para mapagsapalaran sa tinatawag nating The Great Filipino Commute. Imagine niyo na lang, para kang sasali sa isang reality show araw-araw. Ang challenge? Makarating sa opisina o eskwelahan ng hindi late at hindi mukhang pinagbagsakan ng langit at lupa. Ang premyo? Makauwi ng maaga para may oras pa sa pamilya. Ang problema, madalas, talo tayo sa challenge na ito. Ang biyaheng dapat 30 minuto lang, nagiging 2 oras, minsan 3 pa. Wow! Amazing! Ang kalbaryo sa EDSA at sa iba pang major roads sa Metro Manila ay parang national sport na natin. Siksikan sa bus, mahabang pila sa MRT, at abutin ka ng siyam-siyam sa pag-book ng ride-sharing service. Para kang suman na binalot sa init at stress. Ang masakit pa, ang oras na sana ay para sa pamilya, pahinga, o para sa iyong hobby, nauubos lang sa kalye. Sabi nga sa isang pag-aaral, ilang taon daw ng buhay natin ang nawawala dahil sa traffic. Grabe, di ba? Parang kinain ng sistema ng traffic ang ating precious time on earth. Kaya naman, ang tanong ng bayan, may pag-asa pa ba? May solusyon ba sa walang katapusang problemang ito? Huwag kayong mag-alala, mga kamatanglawin, dahil mayroong isang malaking proyekto na unti-unti nang nagkakaroon ng hugis sa ilalim ng ating mga paa. Isang solusyon na matagal nang pinapangarap ng mga Pilipino. Hindi ito magic, hindi ito katang-isip. Ito ay isang proyektong puno ng siyensya, engineering, at pangarap para sa isang mas maginhawang Metro Manila. Isang bagay na babago sa ating paraan ng pag-commute, pagtatrabaho, at pamumuhay. Ang tawag dito ay ang Project of the Century, ang kauna-unahan nating subway system. Handa na ba kayong tuklasin ang hiwaga sa ilalim ng lupa? Tara na! Alamin natin yan. Ang bawat minuto na ginugugol natin sa traffic ay katumbas ng pagod, stress at nawawalang oportunidad. Isipin mo na lang ang extra income na sana ay kinita mo, o ang kuwentuhan na sana ay nagawa mo kasama ang iyong mga anak. The struggle is real. Ikan nga. At itong struggle na ito ang nagtulak sa ating mga leader at eksperto na mag-isip ng isang game-changing solution. Hindi na pwede ang pa-band-aid lang. Kailangan natin ng isang major operation para gamutin ang sakit ng ating transportasyon. At ang gamot na ito, mga kaibigan, ay dadaan hindi sa ibabaw, kundi sa ilalim ng magulong syudad. Ito na ang simula ng ating underground adventure. Alam nyo ba, ang Metro Manila Subway, na may official name na MRT Line 9, ay hindi basta-bastang train line lang. Ito ang tinaguriang Project of the Century ng Pilipinas. At bakit hindi? Ito ang kauna-unahang subway system sa ating bansa. Yes, you heard it right. Isang buong network ng tren na tumatakbo sa ilalim ng lupa, malayo sa traffic, baha, at init ng araw. Imagine inyo, habang ang lahat ay naiipit sa EDSA, ikaw ay komportableng nakasakay sa isang air-conditioned na tren, mabilis na bumibiyahe patungo sa iyong destinasyon. Parang eksena sa pelikula, pero malapit ng maging totoo. Ang laki ng proyektong ito ay talaga namang nakaka-wow. Ang Metro Manila Subway ay isang napakalaking infrastructure project. Ang haba nito ay aabot sa 33 kilometro na may 17 istasyon na magkokonekta sa iba't ibang siyudad sa Metro Manila. Mula sa Valenzuela sa norte hanggang sa Parañaque sa timog at may extension pa papuntang Naya Terminal 3. Isipin nyo na lang ang ginhawa, hindi mo na kailangang dumaan sa napakaraming kanto at traffic lights. Diretso ka na sa ilalim ng lupa. Ang mga tren nito ay world-class, gawa sa Japan, at kayang magsakay ng libu-libong pasahero kada araw. Ito ay isang modernong solusyon sa isang modernong problema. Truly amazing. Paano ba ito gumagana? Well, sa tulong ng mga higanteng tunnel boring machines o TBMs, binubutas ang lupa sa ilalim ng siyudad para gumawa ng mga tunnel. Ang mga TBM na ito ay parang mga dambuhalang bulate na kumakain ng lupa sa harap at inilalabas ito sa likod, habang inilalatag naman ang concrete segments para buuin ang tunnel. High-tech, diba? Ang lalim ng mga istasyon ay aabot sa ilang palapag sa ilalim ng lupa, na may mga escalator at elevator para sa madaling access ng lahat, kasama na ang ating mga senior citizen at persons with disabilities. Ito ay isang sistema na dinisenyo para maging inclusive at para sa lahat ng Pilipino. Ang proyektong ito ay hindi lang tungkol sa paggawa ng mga tunnel at pagpapatakbo ng tren. Ito ay tungkol sa pagbabago ng urban landscape ng Metro Manila. Sa bawat istasyon na itatayo,
Aangat din ang mga negosyo at komunidad sa paligid nito. Magkakaroon ng mas maraming oportunidad sa trabaho at mas magiging konektado ang mga tao. Ang Metro Manila Subway ay hindi lang isang transport project. Ito ay isang economic and social project. Isang malaking hakbang patungo sa isang mas progresibo at mas maayos na National Capital Region. Ang pangarap ay unti-unti nang nagkakato. Ka-excite, di ba? Alam nyo ba, mga kaibigan, na ang ideya ng pagkakaroon ng subway sa Metro Manila ay hindi na bago. Parang love story na matagal nang naghihintay ng happy ending. Noong pang 1973, in a galaxy not so far away, may isang pag-aaral na ginawa ang Japan International Cooperation Agency o JICA. Nakita na nila noon pa na habang lumalaki ang populasyon ng Metro Manila, kakailanganin natin ng isang mass transit system tulad ng subway. Yes, 1973 pa lang, may vision na. Inirekomenda nila ang pagtatayo ng 5 train lines at isa na doon ang subway na tatakbo mula north to south. Parang time traveler lang ang JICA, nakita na nila ang future. Pero alam nyo naman, sa buhay, maraming plot twists. Ang mga plano noong 1970s ay hindi natuloy dahil sa iba't ibang kadahilanan, kasama na dyan ang political instability at economic challenges. Parang isang naudlot na pag-iibigan. Pagkatapos ng martial law, may mga bagong pag-aaral at panibagong proposals na lumabas. May mga plano para sa LRT, MRT at iba pa. Ngunit ang pangarap na subway ay nanatiling nasa drawing board lang, isang what-if na laging napag-uusapan sa mga planning session. Ang mga sumunod na dekada ay nakakita ng pagtatayo ng LRT-1, MRT-3 at LRT-2, na malaki ang naitulong, pero hindi pa rin sapat para sa patuloy na lumalalang traffic. Fast forward to the 21st century, ang traffic lalong lumala. Ang dating 1 oras na biyahe, naging 3 oras. Dito na muling nabuhay ang usapan tungkol sa subway. Noong 2014, isa pang detalyadong pag-aaral ang ginawa ulit ng JICA. Sabi nila, guys, kailangan nyo na talaga to. Ang pag-aaral na ito ang naging pundasyon ng modernong Metro Manila Subway Project na kilala natin ngayon. Mula sa isang pangarap noong 1970s, pagkatapos ng halos 5 dekada, sa wakas ay may go signal na. Parang isang aklat na matagal nang nakatago sa library, at ngayon, binuksan na para simulan ang isang bagong kabanata. Knowledge is power. Kaya noong 2018, opisyal nang nagkaroon ng groundbreaking ceremony. Ito na yon, pansit. Nagsimula na ang totoong trabaho. Mula sa isang konsepto, isang feasibility study, isang pangarap na paulit-ulit na na-archive, ang Metro Manila Subway ay sinimulan ng gawing katotohanan. Ang mahabang paghihintay ay may kapalit na pag-asa. Ang aral dito, mga kaibigan, ay simple may mga pangarap na kahit gaano katagal. Kung ito ay para sa ikabubuti ng lahat, darating ang panahon na ito ay matutupad. Ang mahalaga ay hindi tayo sumusuko. Ang subway ay isang testamento sa ating national perseverance. Saan nga ba tayo dadalhin ng mahiwagang subway na ito? Tara, i-drawing natin ang mapa ng pag-asa. Ang Metro Manila Subway o MRT-9 ay magsisimula sa East Valenzuela. Mula doon, dadaan ito sa Quirino Highway, Tandang Sora at North Avenue. At dito sa North Avenue, mga kaibigan, ang ganda ng plano. Magkakaroon ng isang Grand Central Station kung saan magko-connect ang MRT-9 sa MRT-3, LRT-1 at sa itatayong MRT-7. Imagine, parang isang higanteng transport hub kung saan pwede kang lumipat-lipat ng train line. Hindi mo na kailangang lumabas at makipagsiksikan sa daan para lang mag-transfer. Wow, convenient. Mula sa North Avenue, ang subway ay tutuloy pababa sa Quezon Avenue, East Avenue, at Anonas. Dito magkakaroon din ng connection sa LRT-2. Tuloy-tuloy ang biyahe papuntang Katipunan at tatawid sa ilalim ng Marikina River papuntang Ortigas Center. Yes, mga taga-Ortigas. Ang biyahe mula Quezon City papuntang Ortigas na inaabot ng 1 hanggang 2 oras ay magiging ilang minuto na lang. Pwede ka nang magkape ng mas matagal bago pumasok sa trabaho. Mula Ortigas, dadaan ito sa Kalayaan Avenue sa Makati, Bonifacio Global City sa Taguig, at FTI, na ngayon ay Arca South. Ang mga lugar na ito na kilalang traffic hotspots ay magiging mas accessible na. At hindi pa diyan nagtatapos ang ating adventure. Mula FTI, ang subway ay didiretso sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Isipin nyo na lang, mula sa Valenzuela, pwede ka nang dumiretso sa airport sakay ng isang tren. Hindi mo na kailangang mag-alala kung aabutan mo ang flight mo dahil sa traffic. This is a game changer para sa ating mga OFWs, turista, at sa lahat ng bumibiyahe.
Ang original plan ay hanggang FTI lang, pero dahil sa popular demand at masusing pag-aaral, isinama na ang NAIA station. Ang biyahe mula Valenzuela hanggang NAIA, tinatayang aabutin na lang ng mga 45 minuto. Amazing, di ba? Ang ganda ng integration plan ng subway. Hindi lang ito isang standalone na linya. Dinisenyo ito para maging backbone ng ating railway network sa Metro Manila. Ang pagkakaroon ng mga common stations sa North Avenue at Anonas, at ang koneksyon sa iba pang transport modes tulad ng mga bus at modern jeepneys sa bawat istasyon ay magbibigay sa mga commuter ng maraming options. Ito ang tunay na diwa ng isang integrated public transport system. Hindi na pira-piraso, kundi isang buong network na nagtutulungan para mapabilis ang biyahe ng bawat Pilipino. Ang ruta ng subway ay hindi lang isang linya sa mapa. Ito ay isang lifeline para sa milyon-milyong commuter. Lahat ng magagandang bagay ay pinaghihirapan, ika na nga. At ang Metro Manila Subway ay walang exception. Marami ang nagtatanong, Kuya Kim, 2018 pa nag-groundbreaking, bakit parang ang tagal matapos? Well, mga kaibigan, ang pagtatayo ng isang subway ay hindi parang pagluluto ng instant noodles. Ito ay isang napakomplikadong engineering project. Isa sa pinakamalaking challenge na kinaharap ng proyekto ay ang right-of-way acquisition. Ibig sabihin, kailangang bilhin ng gobyerno ang mga lupa at ari-arian na tatamaan ng konstruksyon, parehong sa ibabaw at sa ilalim ng lupa, at hindi ito madali. Maraming properties, kasama na ang mga bahay, gusali at negosyo, ang kailangang i-relocate. At syempre, kailangan itong dumaan sa tamang proseso. May negosasyon sa mga may-ari, may legal procedures, at kailangan ding siguraduhin na ang mga maapektuhang pamilya ay mabibigyan ng maayos na relocation at tulong. This takes time. Hindi pwedeng basta-basta na lang maghukay. Kailangan ng masusing pag-aaral at pakikipag-usap sa komunidad. Ang prosesong ito, kahit matagal, ay mahalaga para masigurong patas at makatao ang pagpapatupad ng proyekto. Ang pasensya at kooperasyon ng lahat ay susi para malampasan ang challenge na ito. At sino ba naman ang makakalimot sa COVID-19 pandemic? Noong 2020, ang buong mundo ay tumigil. At kasama na diyan ang construction sector. Nagkaroon ng mga lockdown, health protocols, at supply chain disruptions. Naapektuhan ang pagdating ng mga equipment mula sa ibang bansa, at bumagal ang trabaho sa mga construction site para masigurong ligtas ang lahat ng manggagawa. Ang pandemic ay isang unforeseen event na nagdulot ng malaking delay hindi lang sa subway project, kundi sa maraming proyekto sa buong mundo. Isang malaking pagsubok na nagpatatag lalo sa determinasyon na ituloy ang proyekto. Bukod sa right-of-way at pandemic, mayroon ding mga technical challenges. Ang paghuhukay sa ilalim ng isang siksikang syudad tulad ng Metro Manila ay hindi biro. Kailangang i-divert ang mga utility lines tulad ng tubo ng tubig, kable ng kuryente at telecommunications. Kailangan ding pag-aralan ng mabuti ang geology o ang uri ng lupa sa bawat area. Ang lahat ng ito ay nangangailangan ng precision engineering at meticulous planning. Kaya sa susunod na makakita kayo ng construction site ng subway, imbes na mainis sa traffic, isipin niyo na lang ang bigat at komplikasyon ng trabahong ginagawa nila para sa ating kinabukasan. Science in action. Alam niyo ba kung sino ang ating #1 partner sa pangarap na ito? Walang iba kundi ang bansang Japan. Ang Metro Manila Subway Project ay hindi magiging posible kung wala ang suporta ng ating mga kaibigan mula sa Land of the Rising Sun. Ang Japan, sa pamamagitan ng Japan International Cooperation Agency o JICA, ang nagbigay ng pinakamalaking loan para pondohan ang proyektong ito. Ang halaga, aabot sa trillions of Japanese yen. Isang halaga na nagpapakita kung gaano kalaki ang tiwala ng Japan sa Pilipinas at sa proyektong ito. Parang best friend na laging nandiyan para sumuporta, di ba? Ang tulong ng Japan ay hindi lang sa pera, kasama sa package ang kanilang world-class technology at expertise sa paggawa ng mga subway. Ang Japan ay kilala sa pagkakaroon ng isa sa mga pinaka-episyente at pinaka-advanced na railway system sa buong mundo. Ang kanilang Shinkansen o bullet train ay legendary. Ang kanilang kaalaman sa tunneling technology, earthquake-resistant design, at railway operations ay ibinabahagi nila sa ating mga Pilipinong engineers at workers. Ito ay isang magandang pagkakataon para sa technology transfer kung saan natututo ang ating mga kababayan ng mga bagong kaalaman na magagamit nila sa mga susunod pang proyekto. Ang mga higanteng tunnel boring machines,
na ginagamit sa paghuhukay ng mga tunnel ay gawa rin sa Japan. Ang mga TBM na ito ay pinangalanan pa na nga. Mayroong kaunlaran at perlas ng silangan. Ang mga pangalang ito ay sumisimbolo sa ating pangarap para sa pag-unlad at sa ganda ng ating bansa. Bukod sa mga makina, ang mga bago ng tren mismo ay manufactured din ng isang Japanese consortium. Dinisenyo ang mga ito para maging komportable, ligtas, at angkop sa pangangailangan ng mga Pilipinong commuter. Ang partnership na ito ay isang testamento sa matatag na relasyon sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Ang loan mula sa JICA ay may napakababang interes at may mahabang grace period bago natin simulang bayaran. Ito ay isang Official Development Assistance o ODA na isang paraan ng Japan para tulungan ang mga developing countries tulad natin. Ang kanilang suporta ay isang malaking investment sa ating kinabukasan. Kaya naman, nararapat lang na magpasalamat tayo. Arigato gozaimasu, Japan. Ang inyong tulong ay ang nagbigay buhay sa isang pangarap na halos 5 dekada nang hinihintay ng sambayanang Pilipino. Ito ay isang partnership na nakatatak na sa kasaysayan ng ating bansa. Ano nga ba ang pinakamalaking pagbabagong idudulot ng Metro Manila Subway sa buhay ng ordinaryong Pilipino? Simple lang, mga kaibigan, oras. Ang oras na dati ay nauubos sa traffic ay may babalik sa atin. Ayon sa mga projection, kapag fully operational na ang subway, ang biyahe mula Quezon City hanggang Ay na inaabot ng halos 2 oras, ay magiging 35 to 45 minutes na lang. Imagine the possibilities. May extra oras ka na para makipaglaro sa iyong mga anak, makasama ang iyong asawa, o gawin ang mga bagay na nagpapasaya sa iyo. Ang subway ay magbibigay sa atin ng gift of time. Inaasahan na sa unang taon pa lang ng full operations, ang subway ay makakapagsilbi sa mahigit 519,000 na pasahero araw-araw. Ganyan karaming tao ang matutulungan nito. Mas mababawasan ang volume ng mga sasakyan sa ibabaw ng kalsada, lalo na sa EDSA at iba pang major thoroughfares. Ito ay magreresulta sa pagluwag ng traffic hindi lang para sa mga sasakay ng subway, kundi pati na rin sa mga patuloy na gagamit ng mga bus at pribadong sasakyan. Ito ay isang decongestion strategy na makakatulong sa buong sistema. Mas kaunting sasakyan, mas kaunting polusyon, at mas malinis na hangin para sa lahat. It's a win-win situation. Isa pa sa mga benepisyo ay ang predictability ng biyahe. Sa ngayon, hindi mo masabi kung gaano katagal ang biyahe mo dahil sa traffic. Pero sa subway, dahil may sarili itong daanan at fixed ang schedule, masisiguro mo kung anong oras ka darating sa iyong destinasyon. Pwede mo nang planuhin ang iyong araw ng mas maayos. Hindi ka na magmamadali at mataranta. Mababawasan ang stress at anxiety na dulot ng commuting. Ang ginhawang ito ay hindi lang pisikal, kundi pati na rin mental at emotional. Ang isang predictable na commute ay nangangahulugan ng isang mas kalmadong simula at pagtatapos ng iyong araw. Higit sa lahat, ang subway ay magbibigay ng isang mas ligtas, komportable, at dignified na paraan ng pag-commute para sa lahat. Ang mga istasyon at tren ay magiging malinis, well-lit, at may air conditioning. May mga pasilidad para sa mga senior citizen, PWDs, at mga buntis. Hindi mo na kailangang makipagsiksikan at makipagtulakan. Ito ay isang pagkilala na ang bawat Pilipino ay karapat-dapat sa isang maayos at dekalidad na pampublikong transportasyon. Ang subway ay hindi lang isang paraan para makarating mula point A to point B. Ito ay isang upgrade sa kalidad ng buhay ng milyon-milyong taga Metro Manila. Ang epekto ng Metro Manila Subway ay hindi lang mararamdaman sa ating araw-araw na biyahe. Ito ay may malaki at pangmatagalang impact din sa ating ekonomiya. Alam nyo ba, mga kaibigan, na dahil sa traffic, bilyon-bilyong piso ang nawawala sa ating ekonomiya araw-araw. Ito ay dahil sa nasasayang na gasolina, nawawalang productivity ng mga empleyado, at pagkaantala ng delivery ng mga produkto. Kapag nabawasan ang traffic dahil sa subway, ang mga economic losses na ito ay mababawasan din. Ang perang matitipid ay maaring magamit sa ibang mahahalagang bagay tulad ng kalusugan, edukasyon, at iba pang serbisyo. Ang pagtatayo pa lang ng subway ay lumilikha ng libu-libong trabaho para sa ating mga kababayan. Mula sa mga engineers, construction workers, technicians, hanggang sa mga administrative staff. At kapag operational na ito, mas marami pang trabaho ang maliliha para sa operations at maintenance ng buong sistema. Bukod dito, ang mga lugar na malapit sa mga subway station ay magiging prime locations.
Tataas ang value ng mga lupa at ari-arian at dadami ang mga negosyo tulad ng mga restaurant, tindahan at condominiums. Ito ay magpapalakas sa local economy ng bawat siyudad na dadaanan ng subway. Ang pagkakaroon ng isang reliable na transport system ay umaakit din ng mas maraming foreign at local investments. Kapag nakita ng mga investor na madali para sa kanilang mga empleyado na makarating sa trabaho at madali para sa kanilang mga produkto na ma-transport, mas gaganahan silang magtayo ng negosyo sa Metro Manila. Ang subway ay magpapaganda sa imahe ng ating siyudad bilang isang modern at competitive na business hub sa Southeast Asia. Ito ay isang senyales sa buong mundo na ang Pilipinas ay seryoso sa pag-unlad at modernisasyon. Ito ay isang investment na magbubunga ng mas maraming oportunidad para sa lahat. Sa mas malawak na pananaw, ang subway ay isang susi sa sustainable urban development. Hinihikayat nito ang mga tao na gumamit ng public transport imbes na pribadong sasakyan na nakakatulong para mabawasan ang carbon emissions at labanan ang climate change. Nagpo-promote din ito ng transit-oriented development, kung saan ang mga komunidad ay nade-develop sa paligid ng mga transport hub na ginagawang mas walkable at livable ang siyudad. Ang subway ay hindi lang tungkol sa paggalaw ng mga tao. Ito ay tungkol sa paghubog ng isang mas berde, mas maunlad, at mas kaaya-ayang Metro Manila para sa mga susunod na henerasyon. Mga kaibigan, ang Metro Manila Subway ay higit pa sa bakal, semento, at mga tren. Ito ay isang simbolo ng ating kolektibong pangarap at determinasyon bilang isang bansa. Ito ay isang patunay na kaya nating mangarap ng malaki at gawin itong katotohanan. Ang bawat metro ng tunnel na nahuhukay sa ilalim ng ating lupa ay isang hakbang palayo sa nakasanayan nating kalbaryo sa kalsada at isang hakbang palapit sa isang mas maginhawang kinabukasan. Ang ingay ng construction at ang abala na dulot nito ngayon ay ang tunog ng pag-unlad na malapit na nating anihin ang bunga. Ito ang liwanag na ating inaabangan sa dulo ng mahabang tunnel. Ang proyektong ito ay isang aral sa pasensya at pagkakaisa. Dumaan ito sa maraming dekada ng pagpaplano, mga pagsubok at mga pagkaantala. Ngunit sa huli, sa pamamagitan ng political will, international cooperation, at pagsisikap ng libu-libong Pilipinong manggagawa, ang pangarap ay unti-unti nang nagkakaroon ng anyo. Ito ay isang paalala na kapag tayo ay nagkaisa para sa isang dakilang layunin, walang imposible. Ang subway ay hindi proyekto ng isang administrasyon lamang. Ito ay proyekto ng sambayanang Pilipino, at ang tagumpay nito ay magiging tagumpay nating lahat. Sa pagdating ng 2025, ngayon na nga, nararamdaman na natin ang excitement. Baka sa mga susunod na taon, ang mga kwento natin sa hapagkainan ay hindi na tungkol sa kung gaano ka-traffic sa ITSA, kundi tungkol sa kung gaano kabilis at kaginhawa ang ating biyahe sa subway. Magbabago ang ating daily routine, ang ating lifestyle, at maging ang ating pananaw sa ating siyudad. Ang Metro Manila, na dati ay simbolo ng traffic at chaos, ay maaring maging isang modelo ng modern at eficienteng urban living. Ang pangarap na ito ay abot kamay na natin. Kaya sa susunod na marinig ninyo ang balita tungkol sa Metro Manila Subway, huwag nating isipin ang abala, isipin natin ang pag-asa, isipin natin ang mga oras na may babalik sa ating pamilya, isipin natin ang isang mas maunlad na ekonomiya, at isipin natin ang isang mas magandang kinabukasan para sa ating mga anak. Ang subway ay hindi lang isang tunnel sa ilalim ng lupa. Ito ay isang daan patungo sa isang bagong simula para sa Metro Manila. At yan ang dapat nating laging tandaan. Dahil ang kaalaman ay kapangyarihan. Hanggang sa susunod na paglalakbay ng kaalaman, dito sa Matang Lawin.